Tayo po ay lubos na nagagalak sa Panginoon sapagkat sa kagandahan ng iyang kalooban at kabutihan sa atin ay tayo'y inihatid sa lugar na ito upang magkasama-sama bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos na tayo ay kanyang inilig ng wagas, dalisay at walang hanggan. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating Diyos at ating Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay hindi nagbabago sa ating pamumuhay sapagkat tayo ay kanyang sinusubaybayan, iniingatan at patuloy na pinalalago sa pagkaalam ng kanyang mga salita. Ngayong po umaga ay patuloy po nating tatalakayin ang nasa Galatia Kapitulo 4. At nais ko pong basahin ang nagsisimulang talata dito po sa talatang 21 hanggang talatang 31 sapagkat merong mahalagang bagay na itinuturo si Pablo sa mga taga-Galatia at upang sa gayon makita nila ang nilalaman ng talinghaga na binabanggit dito ni Pablo upang sa gayon makita nila ang kagandahan ng kalooban ng Panginoon at gayon din makita nila na sila ay mga anak ng Diyos na ipinanganak ayon sa Espiritu. Ganito po ang siyang isinasaad sa Galatia Kapitulo 4, talatang 21. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapa sa ilalim ng kautusan, hindi ba ganinyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Gaymay ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganganak. Magbigla umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa sa ang mga anak na pinabayaan kaysa mga anak na may asawa. At tayo nga, tayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Dadapat kung papaanong yaon ay pinanganak ayon sa laman, ay nag-uusig o nag-usig sa pinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayain ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya.
Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan at ang ating magiging teksto ay nasa talatang 28 hanggang 31 na nais ko po muling basahin. Ang binabasa ko po ay lumang salin na Tagalog at ganito po ang siyang isinasaad. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Dadapot kung papaano iyong ipinanganak ayon sa laman, ay nagpusik sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayain ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ang anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Tunay na tayo ay nagagalak sapagkat ang mga bagay na ito ay pinahayag ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ito ay isang talinghaga na nais nating pag-aralan at makita natin, mga minamahal, yung isang doktrina ng Reform. Nang doktrinang ito ay tinatawag na predestination at kuminsan ito ay kinikilalang double predestination. Sapagkat makikita natin dito ang diwa ng pagtatalaga. Ang una ay yung pagtatalaga na tinatawag nating hinirang. Sapagkat ang Diyos ang siyang humirang at ang paghirang niya ay pagkupkop sa mga hinirang yun at itinuring na mga anak ng Diyos. At yung ikalawa na predestination na tinatawag na reprobation, ito ay yung mga hindi itinalaga ng Diyos. Ito yung mga pinabayaan. Ito yung tinatawag na mga anak na alipin, tulad ng makikita natin sa binasa nating mga talata. At makikita natin dito na ito ang mga lumalakad ayon sa laman. Kung maalala nyo ay binanggit din ito ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo, na si Nicodemo ng gabing yun ay lumapit sa Panginoon at si Nicodemo ay isang Pariseo at sinabi niya na siya ay naniniwala na ang Diyos ay sumasa ating Panginoon Kristo sapagkat nakikita ni Nicodemo yung mga palatandaan ng Diyos ay gumagawa sa buhay ng ating Panginoon Kristo at doon ay nabanggit ng Panginoon ang tungkol sa kapanganakan. Ito ay kapanganakan sa Espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So naroon yung tinatawag na double predestination. Yung ipinanganak sa laman, they are called the living soul. And then yung tinatawag na ipinanganak sa Espiritu, yon ang mga anak ng Panginoon. Tayo ay nagagalak sapagkat ipinapaliwanag sa atin at nais nating maunawaan ang mga bagay na ito na itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ating kalagayan. At makita natin ang tinatawag na talinghaga na dito ay isinasaad sa talatang 24, ngunit nais kong basahin muna yung nasa talatang 21 na sinasabi, sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasa mapa sa ilalim ng kautusan. Hindi ba ganinyo naririnig ang kautusan sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae
at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamagitan ng pangako. At ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga sapagkat ang babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganak ng mga anak sa pagkaalipin. At ito'y si Agar. At sa talatang 25, si Agar, nga ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem ay nasa itaas, ay malaya na siyang ina natin. Dito, mga minamahal, ay tingnan natin yung tinatawag na talinghaga. Binanggit dito ni Pablo ang tungkol sa babaeng alipin at sa babaeng malaya. Sapagkat ang babaeng alipin, ito ay si Agar. Sapagkat inyong maalala sa lumang tipan na noong si Abraham ay 75 years old, tinawag siya ng Panginoon mula sa lungsod ng Ur, ng Chaldean, na ngayon ay tinatawag na Iraq. At mula roon, alis siya doon ng Panginoon sapagkat ang lugar na iyon ay lugar ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Alam din natin na si Abraham ay isa sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ngunit ang kagandahan ng kalooban ng Diyos kay Abraham ay ipinahayag. O kaya nga si Abraham ay tinawag. At sabi niya, ikaw ay umalis sa lungsod na yan at pumunta ka sa pangakong lupa. O kaya nga si Abraham ay sumunod sa tawag na yon na hindi niya alam kung saan naroroon ang pangakong lupa. Ngunit alam natin na siya ay pinapatnubayan ng Diyos sa kanyang paglalakbay at sila'y nakarating doon sa Haran. Pagdating niya doon, ay hindi ninais ng Panginoon na makasama ni Abraham ang kanyang ama. Kung kaya nga, ang nangyari ay hinintay ang panahon na mamatay ang kanyang ama at saka doon tinawag muli ng Panginoon si Abraham upang dumako sa lungsod o sa lupain ng Kanaan. At doon ay sinabi ng Panginoon, ito ay ibinibigay ko sa iyo. Ito ay pinamamana ko sa iyo. Tumingin ka sa north, tumingin ka sa south, tumingin ka sa east, at tumingin ka sa west. Ang lahat ng yan ay ibinibigay ko sa iyo. At yun ay maliwanag. Sapagkat pag sa ating kapanahunan, ang bansang Israel ay naroon sa kanyang lugar na Israel. Ito ang ipinangako ng Panginoon. At noong si Abraham ay 75 years old, ipinangako ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak. Ngunit sabi ni Abraham, hindi na kailangan sapagkat meron na siyang tagapagmana at ito ay yung kanyang alipin na si Eliezer. At sabi ng Panginoon, hindi magmumula sa iyong sinapupunan ang iyong magiging supling. At ang nangyari, dumating yung paglipas ng panahon. At pagkatapos ay noong sigurong mga 85 years old si Abraham. Sapagkat
mulit-muli ipinapahayag ng Panginoon na si Abraham sa pamamagitan ni Sarah, sila ay magkakaroon ng anak. Pinangako. Ngunit, kung sabihin natin mga 85 years old, lumipas ang 10 taon, ngunit wala pa rin silang anak. Kaya ang nasa isip ng asawa na si Sarah, ibigay ang kanyang alipin na si Agar. At sabi niya, siguro ito ang sagot ng Panginoon. Sa pamamagitan niya, magkakaroon tayong anak sapagkat ang dalawa ay lipas na sa panahon. Siyempre, pag 85 na, si Sarah siguro ay 75 years old kasi 10 taon ang tanda ni Abraham. Ilipas na sa panahon. Hindi na maaring manganak. At nasa isip niya, siguro itong aliping ito na nasa kanyang pangalaga ay magkakanak. Kaya sabi niya kay Abraham, sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng anak. At dahil sa sulsol ng babae, ay nangyari nga ang layunin. Nagkaroon ng anak. Si Abraham sa pamamagitan ni Agar na kanilang alipin. At ito ay makikita natin sa Genesis chapter 16, verse 16. Sapagkat dito ay tinutukoy na si Ismael, ang binigay na pangalan, ay ipinanganak. So dito ay masusumpungan natin na ito ang siyang sinasabi ng banal na kasulatan na anak ng babaeng alipin, si Ismael. At como hindi pa dumadating at natutupad yung pangako ng Panginoon, ay nabuhay ang batang ito sa kanilang pangalaga ni Abraham at ni Sarah. At ito rin ang siyang tinutukoy ng banal na kasulatan sa talatang 25 na si Agar ang bundok na Sinai sa Arabia na sila'y nasa ilalim ng kautusan. At dito ipinapahayag sa atin, mga minamahal, yung tinatawag na double predestination. Sapagkat napakahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Ikalawa na makikita natin dito ay si Sarah. Siya ang legal na asawa ni Abraham. Si Sarah ay nanganak nung si Abraham ay 100 taong gulang. At siguro si Sarah ay 90 years old na siya ay nanganak. Ang ipinanganak niya ay si Isaac, who is a type of Christ, sapagkat ito ang siyang ipinangako ng Panginoon, pero ang tunay na ipinangako ng Panginoon ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dito ay isinasaad sa Kapitulo 3 ng Galatia, talatang 14, na sinasabi dito, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So maliwanag yun na sinasabi sa banal na kasulatan. At nang si Isaac ay lumalaki, ang nangyari sa banal na kasulatan na sinasaad ay nakita ni Sarah. Ito ay nasa Genesis chapter 21, verse 9. Ang sabi dito, at nakita ni Sarah
ang anak ni Agar na si Ismael, sapagkat si Agar ay taga-Ehipto, alipin na mula sa kanila. Na ito'y nagkanak kay Abraham at ang nangyayari ay tinutuya ni Ismael si Isaac. So naroon ang tinatawag na persecution. Naroon yung pag-uusig sapagkat tinutukoy ng banal na kasulatan na yung lalaki na pinanganak na si Ismael ay tunay na magiging anak sa pagkaalipin. Ito ang tinutukoy sa banal na kasulatan na anak ayon sa laman. Yan ay nasa talatang 23 dito sa kapitulo 4 ng Galacia. Sagaymay ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. So pag ipinanganak sa laman, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sapagkat malinaw yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemo. Ang sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu, ayon sa Espiritu, ay Espiritu. O kaya nga't ito ang isinasaad na ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman. Pero yung anak ng Diyos ay mga ipinanganak ayon sa Espiritu, ay ito yung mga anak sa babaeng malaya sa pamagitan ng pangako. Hangarin natin na ito ay lubusang maipaliwanag sa atin ng Panginoon. At dahil dito sa pangyayaring ito na tinutuya at pinag-uusig ni Isaac o ni Ismael si Isaac, ay sinasaad sa banal na kasulatan na hiniling ni Sarah na palayasin ang aliping yun. At ito ang makikita natin sa Kapitulo 21, talatang 10. Kaya't sinabi niya, ni Sarah kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatwid bagay, si Isaac. So, yun ang pangusap. Nung pumero, bantulot si Abraham. Pero ipinahayag ng Panginoon sa Kapitulo 21, talatang 12, na sinasabi dito at sinabi ng Panginoon ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. So naindon ang pagpapahayag ng Panginoon tungkol sa anak na si Isaac. Pagsabi sa talatang 13 ng Genesis Kapitulo 21, at ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya ay anak mo. O kaya nga't ang nangyari, si Hagar at saka si Ismael ay pinalayas. Ngunit, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi sila pinahintulutan ng Diyos na sila ay titira sa pangakong lupa. Kaya yung mga anak sa laman ay hindi magmamana
ng kaharian ng Diyos. At yun ang nilalayo ng Diyos upang makita natin na mga reprobate ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At nilalayon na makita natin ang mga bagay na ito sapagkat ang mga ipinanganak sa Espiritu, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. At sila ang mga anak ng Diyos. O kaya nga ating makikita na ito ang plano ng Diyos o panukala ng Diyos. O kaya nga si Agar at si Ismael ay nanirahan sa paligid ng Kanaan, sa pangakong lupa. Pero hindi sila pinahintulutan na mabuhay doon o nanirahan doon. Ang mga kahulugan ng mga bagay na ito ay isinasaad. Unang-una, sa plano ng Diyos ay makikita natin si Adam, si Adam. Nung siya ay buuin na Panginoon ng kanyang makapangyarihang kamay, nakita ng Diyos na napakaganda ng kanyang ginawa. At hiningahan niya sa ilong si Adan at naging buhay na kaluluwa. At nakita rin natin na nahulog sa tukso si Adan. At ang sabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo ang bungang iyan ay pinagbabawal, bunga na mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. Kung kaya't nangyari, nang kumain si Adan, immediately, kapag daka, siya ay namatay. Pero yung kamatayan niya ay gradual, unti-unti. Hindi. Pero yung kamatayan ay mismo. Kaya mula kay Adan, minana natin yung dugo. Taglay natin yung dugo ni Adan na makasalanan. Ito ang isinasaad sa banal na kasulatan. At tayo'y naging buhay na kaluluwa, living soul. Sapagkat, alam nyo, yung manahin natin yung dugo ng kasalanan, ang dumadaloy sa atin ay sumpa. Pagkat ang lahat ay isinumpa ng Diyos. At kamatayan. Kaya nga't dahilan diyan, naging miserable ang ating pamumuhay. Hindi tayo makakakain hanggat hindi tayo nagtatrabaho. Yan ang dumaan sa ating pamumuhay. At yung karamdaman at iba't ibang klase ng mga karamdaman ang dinadanas natin. Itong ating lupang katawang ito ay dumadanas. Sapagkat nung dati, pati yung ating kaluluwa ay nasa ilalim na sumpa at paghatol mula sa Diyos. Kaya naroroon yung dugo. Ngunit, ang Diyos hindi nangangahulugan na nang si Adan ay mahulog sa kasalanan, ay natalo ang Panginoon na walang bisa. Hindi, sapagkat meron siyang panibagong plano na ito ay yung magiging anak niya ay ipapanganak sa Espiritu. Born in the Spirit. At ito ang panukala ng Diyos na ipinapahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi rin dito sa Galatia Kapitulo 4, talatang 5, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa Kapitulo 4, talatang 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkutkop sa mga anak. Yon ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Hesukristo. Nasabi sa talatang 6, sapagkat kayo'y mga anak, ay isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw, Abba, Father. So ang mga sumampalataya nanalig sa Panginoong Kristo ayon sa gawa ng Panginoon ay mga ipinanganak ayon sa Espiritu. Sapagkat tayo'y mga tinubos na mga nasa ilalim ng kautusan upang tanggapin natin ang pagkupkop sa mga anak. Sapagkat sa ilalim ng kautusan ay walang kaligtasan. Itinuturo ng kautusan ay ang tungkol sa Panginoon Kristo na sa Kanya lamang ay merong kaligtasan at katubusan. Kaya nga't sabi sa talatang 7, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Ito ang sinasabi sa talatang 5, 6, at talatang 7, na ang mga tinubos ng Panginoon, ito sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ipinapahayag niya. Sabi niya, kayong mga mangmang na mga taga-Galacia, sabi niya, narito ang katunayan na kung papaano na ang Panginoon Kristo ay ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Kaya nga na sabi ni Pablo ay, ako'y nag-aalinlangan sa inyong mga katayuan sapagkat napakadali niyong lumayo at tumalikod sa pananampalataya. Kasi ang sabi ni Pablo sa talatang 20, datapwat ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Ibig sabihin ng pag-aalinlangan ang inyong pananampalataya ay may katanungan, may question. Sapagkat nanalig kayo, tinanggap nyo ang salita ng Panginoon, tapos bigla kayong tumalikod. Kaya nasabi ni Pablo, o mga mangmang na mga mananampalataya. Ipinapahayag dito ni Pablo na sa pamagitan ng talinghangang ito ay maintindihan natin na dati-dati tayo ay nasa ilalim ng kautusan. Ngunit dahilan sa habag at pag-ibig ng Diyos at kagandahan ng kalooban ng Diyos ay isinugo sa atin, ibinigay sa atin, inagkaloob sa atin ang kanyang buktong na anak. At upang tayo ay ingatan at patuloy na lumago sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, isinugo niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At ito ang siyang tinutukoy na hindi na alipin ang turing sa atin ng Panginoon, kundi mga anak ng Diyos tulad sa sinasabi sa talatang 7. Ano pat, hindi ka na alipin, kundi anak. Kaya sabi niya, pakinggan nyo mga taga-Galacia.
Mga anak, at kung mga anak ay tagapagmana ka sa pamagitan ng Diyos. So, ang paninindigan ito at ang pinakapundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo, pag ang isang tao ay pinagmamalaki ang denomination, questionable yun. Kasi hindi denomination ang pinakapundasyon. Ang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. Ginagamit lamang ang denomination para sa gawain ng Panginoon. Pero hindi pundasyon ang denomination. Kaya nga ito ang siyang maliwanag na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang mga hinirang ay ipinanganak ayon sa Espiritu, o kaya nga sila ay mga anak ng Diyos. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, sapagkat sa Kapitulo 3 ng Juan, talatang 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na at makapapasok baga siya bilang ikalawang sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? At sumagot ang Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. At dito tayo nagagalak, sapagkat pinagkaloob din sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng ating katawan. Alam niyo, kuminsan napakalalim ang katuruan na kinakailangan talagang idalangin natin. Panginoon, gusto kong maunawaan ang bagay na ito. Ito yung sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 14. Nang Diyos ang nagbigay ng katawan sa atin. Sabi niya, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. So mga pinanganak sa Espiritu ay merong bahagi sa laman at dugo, na siya namang gayunding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung paghahari sa kamatayan sa mga tuwid bagay, ang dyablo. At may ligtas silang lahat dahil sa takot sa kamatayan ay mga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay niya. Kaya ang mga ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. At ito ay nililiwanag sa banal na kasulatan. Sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito yung sinabi ng Panginoon na tagapagmana nga sa pamagitan ng Diyos sa Galatia Kapitulo 7. Ng Kapitulo 4, talatang 7. Sabi dito, anupat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana nga sa pamagitan ng Diyos. Ito ang katayuan ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Tayo'y mga anak. At como mga anak, kinakailangan ay sinusunod natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Minsan napakatigas ng ating ulo.
Naghahari pa rin sa atin ay kung ano yung gusto natin. Dahil doon, minsan tayo ay pinapalo ng Diyos. Sa pagpalo ng Diyos, minsan dumadating ang karamdaman. Pero mga bagay na ang pagpapala ay nahadlangan. O kaya ay tayo ay pinag-uusig kaya. Pero wag nating isa sa isang tabi na mga mananampalataya ay gayon din katulad ni Isaac na inuusig. Alam nyo, kahit nasa panahon ito, nakita natin yung larawan. Ang bansang Israel ay inuusig ng lahat ng nakapaligid na bansa, mga Arabo. At napapahayag kung paano na pinagtatanggol ng Panginoon ang kanyang bayan. Maraming beses, sapagkat ganoon ang ginagawa ng away. Ang umuusig ay yung mga ayon sa laman. At ang inuusig ay yung mga ayon sa Espiritu. Maliwanag ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. O kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang mga ayon sa Espiritu ay bagong nilalang. Ito ang gawa ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao. Kaya kung minsan, pag hindi natin alam ang doktrina at katuruan ng Panginoong Jesucristo, nalilin lang tayo, nakala natin kung nadinig natin ang Ebanghelyo, yun na nga ang tunay. Kasi inihahalo sa pangaral ng Ebanghelyo ay yung maling doktrina. Tayo, kinakailangan maging matalas. Na alamin natin ang tunay na doktrina. Kaya nga sabi ng Panginoon, marami ang siyang magpapanggap na Kristo, marami ang siyang magsasalita tungkol kay Kristo. Pero kinakailangan mag-ingat tayo. Pero kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat ang Diyos ang may gawa. Sabi ng Panginoon, aking kahabagan ang aking kahabagan. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion to those I will have compassion. At yun ang desisyon ng Panginoon. Kaya nga, maliwanag yung tungkol sa Ezekiel Kapitulo 36, talatang 25, na sabi dito, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. At sabi sa talatang 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo sa loob ninyo ng bagong diwa. Ito yung tinatawag na born again in the Spirit. Ito yung tinatawag na ipinanganak na muli ayon sa Espiritu na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng bagong puso at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iniingatan
ang aking mga kahatulan at sasagawa. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Galatia Kapitulo 4, talatang 29. Tingnan niyo po ang 29. Dadapuat kung papaanong iyong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa mga ipinanganak ayon sa Espiritu ay kaya hindi naman ngayon. So nakita natin dito na yung mga walang buhay, ito yung mga pinanganak ayon sa laman. Ang siyang uusig sa mga ipinanganak sa Espiritu, ayon sa Espiritu. At ito ay nangyayari maging sa ating kapanahonan. Pero sabi ng Panginoon, magalak kayo o kayo'y mga pinag-uusig. At yun ang siyang isinasaad sa banal na kasulatan. Ang sino man ay pinanganak sa Espiritu ay magmamana at makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sumagot si Jesus, sabi sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang kapanganakan ay gawa ng Diyos. Ang kapanganakan ay niloob ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, ang mga pinanganak sa Espiritu, sila yung naukol sa Jerusalem na nasa itaas, sa verse 26, na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. So tinutukoy dito yung Jerusalem. At sabi dito sa talatang 27, sapagkat nasusulat, magsaya ka o buog na hindi nanganak o nanganganak. Mabiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam ng panganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan ka kaysa mga anak ng may asawa. At ito ang siyang pinahayag sa atin ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa Revelation chapter 21 verse 1, ang sabi dito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito ay may kaugnayan dito sa talatang 26 ng kapitulo 4 ng Galatia. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Talatang 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Ito ang kalagayan ng mga mananampalataya. Bagong Jerusalem. Kaya mapapansin po natin, si Agar, siya yung bundok ng Sinai sa Arabia. Ngunit yung anak ng babaeng malaya ay ito ang bagong Jerusalem. Si Sarah, alam natin siya ang legal na asawa ni Abraham. At sa pamagitan niya ay pinanganak ang pangako, at ito ay ang Panginoong Jesucristo. At niliwanag na natin ito tungkol doon sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia tungkol sa Panginoong Jesucristo. O kaya nga, ang kalagayan ng mga mananampalataya ngayon ay narito sa kapitulo
21 ng Revelation. At sa chapter 21 verse 3 ay sinasabi, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya ay mananahas sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ito ang tipan ng Diyos sa mga pinanganak sa Espiritu. Sapagkat sila ang mga anak ng Diyos, ang mga pinanganak sa Espiritu. At doon ay napapahayag kung ano ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Loobin ng Diyos ay dadating tayo sa Kapitulo 5 ng Galacia. At doon ay mahayag ano ang mga katangian ng mga anak ng Diyos habang sila'y nabubuhay dito sa lupa. Sapagkat sila ang mga tagapagmana. Sila ang makakakita ng kaharian ng Diyos. Sila ang pinangakuan ng Panginoon na sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging Diyos nila. At yun ay magpakailanman. Kaya nga't ang Jerusalem ay isang spiritual na realm. At tayo ay spiritual sapagkat tinanganak tayo sa Espiritu, bagamat tayo'y nasa laman pa. Pero ito ang tatandaan natin, ang Panginoon ay namatay at siya'y namatay para sa ating kaluluwa at para sa ating katawan. Binago na niya ang ating kaluluwa. Ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Meron ng pagbabago. Ang hindi pa lang natin nakakamit na pagbabago ay yung ating katawan. Sapagkat itong katawang ito ay kinakailangang mamatay. Pero sa ating kaluluwa, meron nang namatay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang tumubos sa atin. Kaya buong katauhan natin, dalawa lang naman tayo. Katawan at kaluluwa. Yung kaluluwa, kung minsan interchange ang paggamit. Minsan ginagamit na espiritu, minsan ginagamit na kaluluwa. Pero ang mga mananampalataya, sila'y nasa espiritu. Sila'y mga pinili, hinirang. Kaya mapag-aaralan natin na ano ang magiging pamumuhay ng mga mananampalatayang nasa espiritu sa araw-araw. At naway maging pagpapala ito at makita natin ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga't hindi na tayo taga-lupa, kundi tayo'y mga taga-langit. At ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. At kung tayo'y taga-langit, huwag na tayong magsiayon ayon sa kaugalian ng mga nasa lupa. Kaya sabi ni Pablo, ipinamamanhik ko alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan. Isang haing buhay, kaya-aya, kalugod-lugod, katapatang pagsamba sa ating Diyos at ating Ama. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama sa mga salita mo. Naway ito'y patuloy mong pagpalain sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.